Real Time! So, eto, ituturo ko naman sa inyo tungkol dito sa WhatsApp Messenger. So, sino dito ang nagkakaroon ng problema na hindi makagawa ng account sa WhatsApp Messenger kasi tuwing maglalagin ay ito ang inyong nare-receive. So, tuwing ine-enter natin yung number natin, so ito lagi lumilitaw, ayan, yung login not available right now. For security reasons, we can't log you in right now. So, hindi natin maintindihan, di ba? Tapos, ito pa yan, resend SMS. So, mamimili lang tayo dyan. Ito yung number natin, di ba? So, resend SMS, pag in-enter natin yan, pag prines natin yan, log in not available pa din. Pag prines yun naman yung voice call, wala pa rin, bumabalik pa rin doon tayo sa dati na log in not available right now. Tapos, ayun pa, dilitaw pa yan, yung enter 6-digit code we send by SMS to your mobile number. Pero yun nga, paano nga natin ma-enter yun? It didn't receive a verification code. So hanggang sa, meron na tayong mababasa ng mga rules, mga ewan, ganyan-ganyan. Tapos, nag-try na rin ako mag-email yan kasi nga akala ko para din siyang Viber. Pero wala ding nangyari. Tapos, sasubukan ko na rin yung uninstall, install, maghintay ka ng 1 oras, 2 oras, itry mo kinabukasan, pero wala talaga nangyayari. Tapos hanggang sa search ko dito sa TikTok, sa YouTube, ganyan, meron ako nabasa na isang comment, ang sabi niya, kapag gagawa daw ng WhatsApp account, ay dapat data ang gamitin. So, trinay ko yung data. So, kahapon trinay ko March 20, and then, ang laman nitong aking load dito sa aking iPhone ay mga nasa 15 pesos yata. So, trinay ko mag-data, enough ko yung wifi, tapos ginamit ko yung data, kaya lang wala pa rin nangyari. So, ang ginawa ko ay nagtanong ako dito kay ChatGPT. So, dito na ako napunta. So, marami ako tinanong kay ChatGPT. Sabi ko kasi na nagawa ko na ngayong uninstall, install, blah, blah, blah. So, sabi dito ni ChatGPT, ayan, recommended na i-load. So, option 1, pinakasimple ay kahit 20 pesos to 50 pesos regular load. Then, i-on mo lang mobile data, automatic gagana na yan. And then, ito naman yung option 2. So, kasi ako ay naka-talk and text na SIM card. So, sabi niya ito, mas tipid my data. Pwede ka mag-subscribe sa TNT promos tulad ng Surf Saya, Giga Life promos. Tapos, ito pa, sabi niya ay, so, move natin sarili ko. Ayan, move ko. Sabi niya, kahit maliit lang na data, sapat na para sa verification code ng WhatsApp. So, actually, medyo duda pa nga ako dyan. Pero dahil nga sa more than 1 week ko nang inaasikaso itong WhatsApp na to dahil kailangan ko makausap yung kapatid ko na nasa New Zealand dahil yun lang daw ang way para makapag-communicate kami sa kanya. So, ayun, after 1 week, so eto, trinay ko itong sinabi ni ChatGPT. So, niloadan ko itong aking iPhone ng Surf Saya 20 at ito yung nangyari. Niloadan ko na ng Surf Saya 20 itong aking iPhone. So, ang ginawa ko ay in-off ko yung wifi and then in-on ko yung mobile data. And finally, nung nag-login na ako, eto na, na-receive ko na yung WhatsApp code. Ayun, makikita nyo, 3404, tapos your WhatsApp code, and then ayan, nag-appear na yung number. And then ayan, enter the 6-digit code we sent by SMS to your number, blah, blah, blah. Tapos ayan, in-enter ko na siya. Tapos hanggang sa nung na-enter ko na, so minabasa na akong ganyan. So hindi ko na matandahan, hindi ko na ng screenshots. But basta ito na lang yung lumitaw. Tapos ayan, restore will take some time. Tapos meron dito nakalagay na no backup found. So ang ginawa ko ay prines ko tong skip. And then pag-skip ko, ayan, lumitaw na. So enter your name and add an optional profile picture. So in-enter ko yung name ko and then click ko yung done. So, ayan na siya, na-enter ko na yung aking profile name. Tapos, eto, press ko yung done. Ayan, yung kulay green. Tapos, ayan yung lumitaw, log in securely and protect your account, create passkey, blah, 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 blah. So, ayan, create a passkey or it's either press yung not now. So, ako, basta clinic ko lang yung create passkey para matapos na magkaroon na ako ng WhatsApp account. Tapos, ayan, lumitaw yung allow full contact access, open settings. So, press na lang yan, kung ano man yan, ganyan-ganyan, blah, blah, blah. And finally, ayan na yung aking WhatsApp account. Ganon katindi. Grabe, ang hirap na dinanas ko dito. More than 1 week ko inasikaso ito. Halos sumakit yung ulo ko dito, katulad din siya ng Viber. And ayun nga, sa mga nakapanood ng tutorial video ko sa Viber, actually,
halos pareho sakit ang ulo, pero ang pinagkaiba pala dito ng Viber at saka ng WhatsApp, kung sa Viber, para makareceive kayo ng code ay kailangan mag-email kayo sa Viber. This time naman, pag gagawa kayo ng account sa WhatsApp, kailangan pala ay gamitin nyo ay data, hindi Wi-Fi. And naisip ko na bakit nga ba kailangan data ang gamitin sa halip na Wi-Fi? Kasi siguro dito sa WhatsApp, mas nire-recognize ng WhatsApp yung mismong mobile number. And para makita nila yung mismong mobile number natin, syempre, kailangan gamitin yung data at hindi Wi-Fi. Kaya pala ang nangyayari, tuwing nag-ini-enter natin yung number natin, laging sinasabi na login not available, ganyan-ganyan. Kasi nga, ang ginagamit natin ay Wi-Fi, which is dapat pala, pag gagawa tayo ng WhatsApp account, dapat ay naka-data tayo. And then katulad yan, so meron na akong WhatsApp account, and then eto na, pwede na rin akong bumalik ulit sa Wi-Fi. So ganun po pala yun. So, kaya sana, nagkaroon na kayo ng idea, may natutunan kayo, kung paano ba ma-activate ang WhatsApp account at ito nga yung kailangang gamitin nyo ang data sa halip na Wi-Fi. Okay? So, yun lang po.